Isang maganda at mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Tunay nga po na nakaka-bless para sa akin at sa ating lahat ang hapong ito dahil ako po ang naatasan upang mabigay ng isang mensahe sa inyo. Tayo po ay sandali munang manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po at pinupuri ka po namin sa hapong ito. Panginoon, kayo na nga po ang gumabay sa akin upang maibigay ko po ng maayos ang mensahe para sa hapong ito. At nawa nga po ay maisabuhay at bahagi pa po nila ito sa iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Second time ko pa lang pong magsasermon ngayon at ang una po ay noong araw po yun ng mga kabataan. Noong nag-aral po kami ng exchange pulpit at ako po ay na-assign sa UCCP Tayabas. Sabi nga po ng ibang nagsesermon dito sa ating iglesia ay nakakakaba ang tumayo dito sa inyong unahan. At katulad ko po ay ako po ay kinakabahan din. Ano nga po ba ang tema natin ngayong Holy Week? Sabay-sabay nga po tayo. Masayang tahanan, mapagpakumbabang naglilingkod sa pagpapanumbalik ng sangnilikha. At sa gabi pong ito, ang sentro po ng ating pagbubulay-bulayan ay tungkol po sa pamilya. Alam naman nating lahat na ang family o ang pamilya ang pinakamahalaga sa ating lahat. Dahil sa pamilya, dito tayo unang nauhubog o natututo ng mga mabubuting asal. At higit sa lahat, tinuturuan tayo na patatagin ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Ang pamilya po ay binubuo ng tatay, nanay, at ng mga anak. Hindi natin masasabi na pamilya kung kulang ang miyembro nito. Tama po ba? Hindi na tulad po ng mga tatay. Ang tatay ang sinasabi nating haligi ng tahanan. Dahil siya nagproprotekta sa kanyang mga anak sa mga kapahamakan. Tulad na lang po ng ating Diyos Ama. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin, upang maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Hindi po matutumbasan ng kahit na sino ang pagmamahal ng isang ama. Tulad na lang po ng isang kwento na napanood ko. Tungkol po ito sa isang bakla na nangungulila sa pagmamahal ng kanyang ama. Kaya naman po noong nag-ampon siya ng isang anak na lalaki, ay binigyan niya po ito ng sobra-sobrang pagmamahal kahit hindi niya ito kadugo o kaano-ano man lang. Kaya naman nung kinuha na nung tatay, nung tunay na tatay, yung bata, ay sobra siyang nalulungkot. At hindi pa rin binibitawan ang pangakong sinabi ng bata na kapag lumaki na ito ay aalagaan siya ng mabuti. Sinasabi po dito na kahit hindi tayo kadugo ng isang tao at naging isang mabuting tao ka sa kanya ay hindi niya malilimutan ang pagmamahal na ibinigay mo sa kanya. Sa halip ay susuklian pa niya ito ng pagmamahal din. Ang pangalawa naman po ay ang nanay o ang ina. Ang ina o nanay naman po ang sinasabing katuwang ng mga tatay sa mga responsibilidad sa isang tahanan. Siya rin ang sinasabi nating ilaw ng tahanan dahil siya ang gumagawa sa kanilang tahanan at nag-aalaga sa kanyang mga anak. Pero sa panahon po natin ngayon, ang mga ina o nanay po ay nagtatrabaho na din dahil nga naman po sa hirap ng buhay natin ngayon. Sino po ba nakakakilala kay Ana? Si Ana po ang ina ni Samuel. Siya ay nanalangin sa Diyos na magkaroon ng isang anak na lalaki at nangako rin siya na ibabalik din ito at paglilingkod rin sa kanya. Ang ina ang pinakamahalagang babae sa ating buhay. Opo, sapagkat kung wala po ang ating mga magulang, ay sigurado pong wala tayo dito sa ating mundo. Ang pangatlo naman po ay ang mga anak. Ang mga anak naman po ang mga katulong ng mga magulang. Halimbawa na lamang po ay sa gawaing bahay. Ang mga anak po ay nahati sa tatlo. Ang ate, kuya, at ang bunso. Ang ate at kuya po ang sinasabi nating mga panganay.
Siyempre, may malaking role ang mga panganay sa isang pamilya. Tulad ko po, ako po ay panganay sa aming magkakapatid. Kaya po, ako po ang laging sinasabihan ng mga magulang ko na ang panganay ang dapat laging umiintindi sa isang sitwasyon. Dahil siyempre, siya yung panganay, siya yung mas nakatatanda. At siyempre, lagi din sinasabi na ang mga panganay ang magtataguyod sa kanyang pamilya matapos makagraduate sa pag-aral. Pero sinasabi rin po ng ibang mga panganay na mahirap po talaga. Kasi po, sa isang panganay, kailangan ikaw lagi ang magpaparaya o magbibigay. Kaya po, minsan, naiisip ng iba na sana naging bunso na lang ako. Pero, sabi nga po sa Roma 8:29-30, ganito po sinasabi. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang tinawag at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Sinasabi po dito na ang mga panganay ay mapapalad, sapagkat simula pa po noong una, ay sila na ang pinili ng Diyos. Ang bunso naman po, ang bunso ang sinasabi nating nagpapasaya sa ating pamilya, dahil siya ang pinakabatang miyembro nito. Sinasabi po ng ilan na ang bunso ang pinakamaswerte sa lahat dahil siya ang pinakabata at sa kanya lahat napupunta ang atensyon. Pero wag po tayo maging ganito sa ating pamilya. Wag po tayo magkakaroon ng favoritism na ating tinatawag. Dapat sa isang pamilya ay pantay-pantay ang pagmamahal ng bawat isa. Tulad nga po na sinasabi sa Genesis 1:27-28, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa impapawid, at sa lahat ng hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin po nito ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan ang tao na mangalaga sa ating sanlibutan. Ang Diyos ang nagtatag ng unang sambahayan o pamilya. Nilikha niya ang lalaki at babae upang magkasama at makatulong sa pamamahala, pangangalaga at pagtataguyod ng sangnilikha. Pero sa nakikita po natin ngayon, ang ating mundo ay nasisira na. Tingnan natin ang ating kapaligiran, ano ang nakikita nating kalagayan nito? Ang nakikita nating pagkawasak ng kapaligiran ngayon, ang siyang nagbibigay ng direksyon sa ating mga kaisipan upang tayo ay mahamon sa ating pagiging katiwala sa pangangalaga ng sangnilikha. Tandaan po natin na ang mundong ginagalawan natin ngayon ay hindi atin, kaya wala tayong karapatan upang sirain ang anumang bagay dito. At bilang isang kabataan po, ay may tungkulin po kaming dapat gampanan at higit sa lahat ang isang pamilya, na kahit sa simpleng pagtulong sa kapwa at maging isang mabuting ehemplo sa bawat isa. Apo ang isang pamilya ay maging isang modelo upang maipalik natin ang kaayusan ng ating sanlibutan. Ngunit, madalas po nating sinasabi na we can change the world. Ngunit, paano nga ba natin ito mababago? Kung sa mismong loob ng ating mga tahanan ay hindi natin mabago ang isa't isa. We must be born again. Ayon nga po yun sa verse na John 3:3. Kaya nga po, simulan natin ang pagbabago sa ating tahanan at lalong-lalo na sa ating mga sarili. Gaya nga po nasabi sa isang quote, maniniwala ka ba sa word na believe kung may lie sa gitna? Masasabi mo bang best friends forever ang mag-friend kung may end sa dulo? At ang lover, masasabi mo bang forever kung in every lover ay may over? Buti pa ang family.
Walang lie, walang end, at wala ring over. In fact, may ILY sa dulo, na ang ibig sabihin ay, I love you. Ibig sabihin po, ay sa pamilya lang po natin makikita ang tunay na pagmamahal. Dahil ang pamilya ay ginawa upang magkabuklod ang mga tao na nilikha ng Diyos. Pero lagi po nating tatandaan na wala ring makahihigit sa pagmamahal ng ating Diyos, simula pa noong una. Sa pagtatapos po, hinahamon ko po ang bawat isa na ang ating pamilya ba ay kayang maging isang modelo upang magkaroon ng maayos at magandang sanlibutan? Siyempre, basta may pagkakaisa ang bawat isa sa pamilya. Sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Halina't sa Panginoon natin ialay ang pinakamainam. Halina't dalhin nating may kagalakan sa kanyang harapan ang kanyang kagandahang loob. Gaganapin po natin ang paghandog. Muli po kami nagpapasalamat sa inyo sa mga biyayang natatamo namin bawat araw. At narito po ang ilan sa mga biyayang aming natanggap at buong puso naming ibinabalik sa inyo upang makatulong sa pagpapalaganap ng inyong ministeryo dito sa lupa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Ang lahat ng ating mga kapatid na may pagpapasalamat, bunga po ng mga mapagbiyayang karanasan at okasyon sa buhay, inaanyayahan po natin na dumako dito sa altar. Yung pong lahat ng mga kabataan na naririyan po, maaari pong dumako dito sa unahan para sama-sama natin silang maitalaga. At yung lahat po ng mga kabataan na naririto, dumako kayo dito sa altar upang italaga natin ang inyong sektor, ang inyong samahan, ang Christian Youth Fellowship at ang buong mga kabataan.
inaanyayahan ko po na muli nating ilagay ang ating mga kamay sa tapat ng ating puso. Damhin po natin ang pag-ibig, ang presensya ng ating Panginoon. Manalangin po tayo. Kamangha-mangha, kagilagilalas, ang kaluwalhatian ng inyong pag-ibig. Panginoon, sa aming pagpapatuloy ng aming pong pag-alaala sa napakadakilang pagkakaloob po ng inyong buhay para sa amin at sa buong sanglilikha, inyo nga pong dinadala sa aming buhay sa mga sandaling ito ang bunga ng inyong hirap, sakit at sakripisyo doon sa krus, sa bundok ng kahirapan at kalbaryo. Ito po, o aming Panginoon, ay ang mga buhay na nakalaan upang sumunod sa inyong banal na kalooban. Opo, sa pamagitan ng inyong buhay, patuloy, aming Panginoon, na nararanasan po namin ang kabuluhan ng mabuhay sa pamagitan po, o dakilang Diyos, ng inyong dakilang pag-ibig. Naririto po ang bawat isa. Naririto po ang mga bumubuo ng inyong sambahayan, ang mga pamilya. Naririto po ang mga magulang. Naririto po ang mga anak. Naririto po ang mga lolo at lola at bawat isang bahagi ng pamilya na nakahanda, aming Panginoon, na sumunod sa inyong banal na kalooban upang papanumbalikin o muling buhayin ang sanglilikha. Panginoon, sa sandaling ito, ipinagkaloob niyo po sa amin ang buhay ng mga kabataan upang maging inspirasyon sa ministeryong ito. Salamat po sapagkat nadarama namin ang dalisay at taimtim na pagkaunawa ng mga kabataan sa kanilang banal na pananagutan at ministeryo sa gawain ng pagpapanumbalik, aming Panginoon, ng kagandahan at ng kabanalan at integridad ng inyong buong sanglilikha. Salamat po sa hamon ng kanilang buhay na aming nadarama, na aming nakikita at nararanasan. Katulad po ng mga kabataan sa iglesyang ito, O Diyos. Naririto sila sa aming unahan, sa aming harapan at sa inyong altar. Sa dakong ito, aming Panginoon, nakikita po namin ang napakaluwalhati na kinabukasan na inyo nga po na patuloy na ipinapadama sa amin ngayon sa pamagitan po ng buhay ng mga kabataang ito. Nabigo ang sanglilikha, subalit may pag-asa pa at palalayain sa kabulukan nito. Ang pagdaing ng sanglilikha, aming Panginoon, ay mapapalitan ng pagpupuri at kagalakan sapagkat naroroon ang inyong mga anak, ang mga pamilya, ang mga ama at ina, ang mga kabataan na nakahanda na tumalima upang ang sanglilikha o dakilang Diyos ay muli pasiglahin, buhayin batay sa inyong banal na kalooban. Panginoon, naririto po kaming lahat ngayon. Inataas namin na nagkakaisa po naming mga tinig ng pagpupuri at pagpapasalamat at pagtatalaga at pananalangin.
Kayo ang nakababatid ng aming pong kalooban, ng aming pong isipan. Ang lahat ng ito'y sinusuko po namin sa inyo. Sa halimbawa at inspirasyon ng aming mga anak, ng aming mga apo, ng aming mga kapatid na mga kabataan. Mula sa kanila, O Diyos, patuloy na tumawag po kayo ng inyong mga lingkod sa iba't ibang larangan ng ministeryo upang sa kabuuan ang sangnilikha aming Panginoon ay sama-sama, madakilang Diyos, na pamanumbalik sa inyong banal na harapan. Aming Panginoon, igawad po ninyo ang inyong nga pong mga pagpapala, ang kini ng bawat isa, ang inyong banal na katugunan sa mga pagsamo at panalangin, para sa pagpapagaling sa mga karamdaman, para sa pagpapatawad at pagkakasundo, para aming Panginoon sa pag-asa at katatagan ng buhay ng bawat isa at sa mga sambahayan. Gayon din naman para sa kapayapaan, pagkakaisa at kaayusan ng aming pamayanan at ng aming bansa. Panginoon, aangkinin po namin ang inyong mga pangako. Aangkinin namin ang inyong biyaya ng kapayapaan at pagliligtas. At igawad po ninyo sa inyong mga anak mula sa buhay ng mga kabataang ito at bawat isa aming dakilang Diyos na nasa loob ng santuaryong ito ang inyong mapagpalang bendisyon at padaluyin niyo po ito sa pamagitan ng tinig ng inyong maliit at tabang alipin. Mga minamahal na mga kapatid, tanggapin natin ang pagpapala ng ating iisang Diyos. Pagpalain at ingatan tayo ng Panginoon. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin. Tanggapin ang kanyang banal na kapayapaan at pagliligtas, ngayon at magpakailanman, ay magsabi ng Amen.